Eto na nga po pala yung part 2 nung unang upload namin dito sa Siargao. After nga namin makakain at makatulog ng 2 oras ay bumangon na kami at nagayak dahil pupunta nga pala kami sa groceries at palengke. Ginawa ko nga pala tong vlog na to para magbigay ng idea at tips para sa mga nagbabalak pumunta dito sa Siargao. Kasi bago nga pala kami pumunta dito ay may mga ilan akong nakausap at natanong kung magkano ang kanilang nagastos per staying. May ibang nagsabi na 20k, 25k, tapos yung iba pa nga daw ay umabot ng 30k. Like, ha? Ganun ba talaga ang gastos kapag pumunta ka dito sa Siargao? Depende naman talaga yon mga dear, kung talagang magastos ka, iaabot ka talaga sa ganung range. Kaya magbibigay ako ng ilang tips na baka maaaring makatulong sa inyo kapag nagbalak na din kayo pumunta dito. Mula sa aming tinutuluyan ay naglakad na nga kami upang mamili. 2 to 3 minutes lang naman ang kailangang lakadin mula sa kanilang palengke. Kung nagtataka kayo mga dear kung bakit wala sa tabing dagat yung tinutuluyan namin, ay ako ay nagtataka din nung unang dating namin. Kasi expected ko ay nasa tabi talaga ng dagat. Ay hindi po pala ganon, kasi itong lugar na pinag-i-stayin namin ay halos talaga dito ang bagsakan ng lahat ng turista. Kasi ito ang parang pinakabayan nila at pinaka-center talaga ng Siargao na tinatawag nilang GL o General Luna. Yung mga ine-expect kong tabing dagat ay may mga travel pa palang magaganap tulad ng pagdadrive ng motor kung saan pupuntahan mo yung mga bawat lugar. So bali ito lang pala yung viewing dito sa kanilang port kung saan dito rin sinusundo at hinahatid ang mga turista kapag nag-island hopping. Una na nga pala namin binilhan tong may mini-mart. Hindi nga pala uso dito yung may mga malalaking groceries na tindahan. Wala din pala ditong 7-Eleven, Angel's Burger, Jollibee at McDo na ating kinasanayan. Bali mga ganitong mini-mart lang nga pala ang halos tindahan dito na inyong mabibilhan. Expected ko talaga is mahal kasi nga nasa Siargao. Pero hindi mga dear, ang mura lang talaga dito, parang presyohan lang din sa mga sari-sari store. Kaya nambili na nga kami dito ng mga stock na pwede namin makain ng ilang araw tulad ng sardinas, itlog, pansit canton at ilang mga dilata. After nga namin mamili, dumiretso na kami sa mismong palengke. Buti na lang at mura lang din ang paninda dito kasi yung mga isda ay talagang daungan ng mga mangingisda. Bumili na nga rin pala kami dito ng isda, karning baboy at ilang mga gulay at prutas para may stock na rin kami sa ilang araw. Bali nag-ambagan nga pala kami ng 500 pesos para sa nagastos namin today at yun ay may sukli pa. Bali magiging budget nga namin yun sa susunod na araw. Kung practical kayo mga dear at gusto nyo lang namang gumala at mag-enjoy dito sa Siargao at hindi magastusan, pues ito na ang isa sa dapat nyong puntahan. Mamalengke kayo at mag-grocery upang mas makatipid. Isa sa mga nagustuhan ko nga dito sa tinutuluyan namin ay kumpleto na ang mga gamit at di ka na mamomroblema. Unlike before, naalala ko lang nung nasa Palawan kami, bawal talaga magluto doon sa tinutuluyan namin. Tapos wala pang mga gamit na pwedeng paglutuan, kaya talagang isa ito sa mga paraan upang kayo ay makatipid. Buti na lang at pwede talaga magluto dito na pwede kang magluto ng marami hanggang ahapon at higit sa lahat pwede ka pang magbaon once na kayo ay mag-land tour. Next, after nga namin makakain ay gumayak na nga kami para sa aming OOTD kasi meron daw pong party na magaganap mamaya. Tamang-tama nga palang dating namin kasi ginaganap lang daw ang pong party dito tuwing Martes at Sabado. Kaya for me, sinuwerte kami ng mga araw na ito. Kaya kung gusto mo ma-experience ang pom party nila dito ay magpa-schedule kayo ng Martes at Sabado. Kasi ginaganap lang ito tuwing 2 beses sa isang linggo. Bali may inarkila na nga din pala kaming motor dito, 400 nga pala ang per day. Magagamit mo siya at masusulit kapag nag-land tour na kayo. At sa mga magtatanong naman po kung kailangan ba ng lisensya upang makapag-rent ng motor ay hindi na po ito kailangan kasi para po talaga ito sa mga turista. 3 minutes walking lang din pala para makarating ka na sa mismong venue. Kaya mga dear, isa sa mga hack tips na i-share ko sa inyo ay para hindi kayo mag-entrance ay agahan nyo ang pasok. 7 PM pa lang naman ito. Pagdating kasi ng 9 PM ay may entrance na per head na 100 kaya nakatipid din kaming tatlo ng 300. Once na makapasok ka naman na dito, akala ko naman ay more on inuman lang. Buti na lang at may no-offer silang rice meal kaya halos dito na din kami kumain. Ewan ko ba mga di kung bakit hindi ako masyado nag-e-enjoy sa inuman kasi mabilis lang talaga ako malasing. Yung feeling na 2 tagay ko palang itutumba na ako at magkukulaps. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun katindi ang tama sa akin ng ala. Bago mag-umpisa ang pom party ay may mga magbibigay nga pala ng entertainment at syempre hindi mawawala dito yung mga fire dancers. At the exact of 11 PM nag-start na nga pala yung pom party. Nung una ay nahihiya-hiya pa kaming sumayaw pero nung kalaunan at tinamaan na ng kawalang hiyaan ay talagang sa unahan pa kami pumuesto upang sumayaw. Eto nga pala yung unang beses na naka-experience ako ng pom party at dito pa sa Siargao. Kaya naman yung mga
natutulog kong katawang lupa na matagal ng panahon ay talaga namang nabuhay at nakipagsabayan. Bale, ang nagastos ko nga pala ngayong araw ay yung 590 na naunang video, tapos 500 sa pinamili namin sa palengke at 250 naman sa dinner namin ngayong gabi. Bale, ang naging total na nga namin ngayong araw ay 1,340. OMG, first day pa lang ay naka 1K agad. Ma-reach kaya natin yung goal natin na 5K lang ang magagastos sa buong staying natin dito sa Siargao. So, ito na nga pala yung kinabukasan namin dito. Hindi ko napuputulin yung video. Ewan ko lang kung umabot ka pa dito. Ito na kasi yung isa sa pinaka-highlight sa day tour namin ngayong araw. May nagagalit kasi sa akin dun sa una kong video kasi bitin daw at ang tagal kong i-upload yung part 2. May mga naka-schedule na nga pala kaming gagawin para sa ilang days namin pupuntahan. Bali, ito na nga pala yung araw na aming island hopping kung saan may 4 kaming destination na pupuntahan ngayon sa buong maghapon. Nandito nga pala kami sa port kung saan namili din kami kahapon. Sila nga pala yung makakasama namin for today's venture. Hello po, shoutout po sa inyo. So, ang una na nga palang destination na aming pinuntahan ay itong Guyam Island, kung saan bakit nga ba ito tinawag na Guyam Island. Ito nga pala yung trivias ko for today's video kasi nga po nagsimula ito sa sinaunang tao ng Siargao kung saan tinawag na Guyam dahil sa magandang tanawin at maraming kayamanan. Ang pangalan na Guyam ay nagsimula sa salitang gu at am nang ibig sabihin ay maganda at isla. Ang cute ng islang to kasi ang liit lang at nasa pinakagitna talaga siya ng dagat kung saan malilibot mo talaga yung buong lugar. About naman mga ka-wonder dun sa mga drone shot ay may palibre nga pala sila ditong shot, kumbaga kasama na din sa package namin ngayong araw. Kaya naman makukunan talaga ang bawat isa sa mga gustong magpa-drone shot. Actually mga ka-wonder, medyo matagal na din ako may drone pero hindi pa ako nakukunan ng ganitong shot kasi naman walang alam sa mga nakakasama ko kaya sila lang din yung mga nakukunan ko. Bali nagtagal nga din pala kami dito ng 1 hour kasi ang next destination namin ay itong Secret Beach na tinatawag. Kaya naman pala secret ay isa siyang white sandbar na nakalubog sa dagat kung saan dito kayo pwedeng makapag-swimming. Isa sa mga advice ko mga dear ay magdala kayo ng goggles katulad dito. Promise mas may enjoy mo yung view sa ilalim ng tubig kasi ang daming iba't ibang uri ng isda ang makikita mo sa ilalim. Ilalagay ko nga pala yung link sa comment section sa TikTok para dyan na kayo umorder. Nako guys, sinasabi ko sa inyo, promise, kailangan nyo talaga niyan. Dahil proceed na nga kami sa aming third destination at ito nga ang tinatawag na Naked Island. So bakit nga ba ito tinawag na Naked Island? Kasi nga, simple lang, walang anumang uri ng puno at halaman ang naririto kundi isang hubog lang ng buhangin na nasa gitna ng karagatan. Another 1 hour din pala kami nag-stay dito at meron ulit silang pa-drone shot kaso lobat na nga daw yung drone kaya imbis na tigi-tigisang kuha ay naging per groupings na. At ayan na naman nga po, naging mukhang third party na naman ang inyong ka-wonder. And the last but not the least ay itong Daku Island. So bakit nga ba tinawag na Daku Island? Kasi nga simple lang, Daku means malaki, nang ibig sabihin ay malaking isla. Eto na nga pala yung pinakahihintay ng lahat ng makakain ng budol fight na may iba't ibang uri ng ulam at syempre hindi mawawala yung kanilang trademark na Siargao na gawa sa kanin. So as of now sa aming second day dito sa Siargao ay wala kami nagastos para sa buong maghapon sa pag-island hopping kasi kasama na nga yun sa package na kinuha namin. Depende na lang sa inyo kung may gusto pa kayong orderin after nyo kumain kasi meron naman silang ino-offer dito na pangpahimagas tulad ng halo-halo, shake or juices at meron din namang buko. So ayun mga ka-wonder, maraming salamat sa inyong panonood. Masyadong marami ang pinagsamahan natin simula kahapon hanggang ngayon. Thank you for watching. See you around!